Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Ito, kanina ko pinag-uusapan natin yung Labor Advisory 13 para ho dito sa ating 13-month pay na ito inisyu ho ng Department of Labor and Employment itong kahapon nga ho, Biyernes. So dito ho nakasaad kung sino ba yung mga eligible para sa ating 13th month pay. At syempre, kaya magtatapos na naman ang taon, ibig sabihin ho, bigayan na naman ho ng mga 13th month pay. So sino ho ba yung kwalipikado talaga para ho makatanggap ng 13th month pay? So ang sinasaad ho sa batas ay lahat ho ng empleyado na rank and file sa mga empleyado ho ng private sector, ito ho, lahat ho kayo ay kwalipikado makatanggap ng 13th month pay. So mga rank and file employees ho yan. Ibig sabihin, hindi ho managerial or supervisory employees. Pero karaniwan naman ho, sa practice naman ho, ay sinasama naman ho talaga yung mga supervisory employees and even yung mga managerial employees nakatanggap naman ho ng 13th month pay. At minsan nga ho, higit po talaga para doon sa mga managerial employees. Pero yun nga ho, sinasabi natin, yung mga rank and file employees, ibig sabihin ho, hindi ho supervisory o managerial employees, sila ho ay dapat makatanggap ng 13th month pay. Regardless ho yan kung ano ho ang status nila doon sa inyong kumpanya, kung sila man ay regular o casual, o regardless din ho kung paano ho sila binabayaran, kung sila ho ay binabayaran ng piece rate, etc. So dapat ho sila ay makatanggap ng 13th month pay. Ano ho yung hininging kwalifikasyon lamang ng batas, kailangan ho kayo ay nakapagtrabaho doon sa inyong employer nang hindi bababa sa 1 buwan. So dapat ho isang buwan ho kayo na at least isang buwan ho kayo nagtrabaho sa inyong employer para ho kayo makatanggap ng 13th month pay. At yung matatanggap nyo ho ay 1/12 ho ng inyong basic salary sa buong taon. So kung inyong basic salary ho sa loob ng isang taon, sa bawat buwan ho ay pare-pareho lamang naman sabihin natin 25,000 ho sa bawat buwan ang inyong kinikita, ay ayun ho, yung 13 month pay nyo ho ay pag kinompute nyo ho yan ay 25,000 pesos din. So yun ho, yung basic salary ho niyan. Hindi ho kasama doon sa 13 month pay yung mga cost of living allowances, yung mga ibang allowances ho ninyo at yung mga profit share na natatanggap nyo, hindi ho yan kasama doon sa 13 month pay. Ang kasama lang ho talaga ay yung basic salary ho ninyo sa loob ng isang taon. Kaya ho sinasabi ho natin na halimbawa naman ho, yung basic salary nyo ho, nagkaroon ng bawas. Kayo ho ay nagkaroon naman ng leave without pay. Ayan ho, karaniwan ho yan. Nagkaroon kayo ng leave without pay, nabawasan ho yung inyong basic salary, ay syempre ho, mabawasan din yung inyong matatanggap na 13th month pay. Kasi nga ho, ang computation ay kung magkano yung natanggap ninyong basic salary sa loob ng isang taon, at yun nga ho, 1/12. Yan, 1/12 ho nung natanggap ho ninyo, yan ho, yung magiging ninyong 13th month pay. At nasa ilalim din ho ng batas na yung 13th month pay ay kailangan ho matanggap before December 24 or not later than December 24. So alam naman ho natin ang significance ng December 24, isang araw ho bago magpasko, ay syempre ho, ay Noche Buena, etc. At talaga naman ho yung 13th month pay ay talagang pantulong ho sa ating mga empleyado para naman ho sila ay makapagdiwang ng Pasko o ng holidays ho, na yun nga ho, holiday sa Disyembre hanggang sa New Year. Ayan ho, tulong ho yan sa mga empleyado para ho sila ay maayos naman na makapagdiwang ho ng Pasko. So dapat ho ay matanggap yan not later than December 24 sa kasalukuyang hong taon. At para naman ho may panggastos ang ating mga empleyado. At syempre ho, meron hong tinatawag na compliance report na kailangang isubmit ang ating mga employer sa Department of Labor and Employment para mapatunayan na talaga naman sila ho ay nagbayad ng 13th month pay. At ito nga, karaniwang tanong ho ito, paano kapag nag-resign na? Makakatanggap pa rin ba ng 13th month pay? Makakatanggap pa rin ho.
kahit ho kayo ay nag-resign sa kalagitnaan ng taon o di kaya naman ho sa Nobyembre, etc., kayo ho ay makakatanggap ho ng 13th month pay. Pero ito syempre ay prorated na lamang ho, no? Prorated na lamang ho. So yung isang buwan na 13th month pay, kung halimbawa ho sabihin ho natin kayo ay nag-resign ng Hunyo o kalahati ng taon, ay kalahati na lang din ho ng 13th month pay ang inyong matatanggap. So kahit ho kayo ay nag-resign, kailangan ho kayo ay bigyan pa rin ng 13th month pay. Basta ho kayo ay isang buwan sa inyong employer. At syempre ho, saan ho ito lalabas, kailangan isama ho ito sa inyong final pay. So kahit di na ho kayo mag-antay hanggang December 24, kailangan nyo lamang isama yung 13th month pay ho ng empleyado nag-resign doon sa kanyang matatanggap na final pay. So yan ho, mandatory din ho yan na bigyan ho natin yung mga empleyado nag-resign o na-terminate sa loob ng isang taon para bigyan ho natin sila ng 13th month pay. Kailangan ho sila makatanggap din ng 13th month pay. Ayan ho, so sana ho maging maayos naman ho yung pagtanggap ng 13th month pay ng ating mga empleyado at sa ating mga employer. Ay ayan ho, talaga namang mandatory benefit ho yan, yung 13 month pay, at ibigay nyo na ho yan sa inyong mga empleyado. At para ho syempre ang inyong mga empleyado naman ninyo ay yung katuwang nyo ho sa inyong mga negosyo ay hindi naman ho under ang inyong negosyo kung wala yung mga empleyado. At kung kayo ho ay meron pa mas malaking maibibigay ho sa kanila, yan, Christmas bonus, iba pa ho yan Christmas bonus, etc. ay syempre ho talaga ma-appreciate ho yan ng inyong mga empleyado.